I'm sure kilala mo ko. Oo, nagpahanting sa akin. Ginamay mo ka nanay ko. Kinagabihan ay kinuha ni Jasmine yung isang bag ng pera na sinaad niya kay Aling Rosita na sigurado siyang yun ang hinahanap nila Max. Kaya sinabihan siya ng nanay niya na ibalik na lang nila kesa madamay pa sila. Pero pinaliwanag ni Jasmine na baka patayin pa din sila kahit ibalik nila ito. Kaya mas magandang alamin na lang nila kung anong pakay nila sa kanila at bakit sila hinahanap. Kaya sinabihan niya ang nanay niya na umalis muna sila doon na agad namang pumayag si Aling Rosita. Dahil ayaw nilang dalhin yung pera ay ibinaon nila sa harap ng kanilang bahay. Pinuntahan naman ni Sandro yung hotel na laging pinupuntahan ni Tyrone kaya napag-alaman niya na sasakyan niya yung nakaparada doon at ginagamit niya tuwing pumupunta sa San Remo. Nag-ikot-ikot naman sila Max sa San Remo hanggang makita niya yung dalawang nagkiinuman. Kaya tinanong niya kung kilala nila si Tyrone pero sinaad nilang hindi nila ito kilala nang saktong dumating si Jethro. Kaya sinabi niya si Arthur na boyfriend ni Jasmine na ex niya. Kaya agad binigyan ni Max ng pera para dalhin siya kay Jasmine lalo na nang nabanggit nilang buntis ang dalaga. Kaya napagtanto niyang siya ang hinahanap nila. Habang umiinom naman sa Irish ay pinuntahan siya ni Vito para ipaalam na sa San Remo laging pumupunta si Tyrone at Arthur ang ginagamit niyang pangalan na agad namang sinabi ni Irish na alam niya ang bagay na yun. Sabay tinanong niya kung nahanap na nila yung babaeng buntis na agad namang sinabi ng daddy niya na Jasmine Flores ang pangalan niya kaya sinaad ni Irish na gusto niya itong makita ng personal. Pagkatapos binaon nila Aling Rosita yung pera ay agad nilang kinuha yung mga gamit nila para umalis na sila pero nagulat sila nang biglang dumating sila Max na agad niyang tinanong kung andoon si Jasmine. Sabay sinabi niyang sila yung nasa tindahan ng bulaklak kaya agad niyang tinanong kung sino sila na nagpalusot naman si Jasmine na mga customer sila ni Jasmine na hinahanap nila dahil nagtitinda yun ng kalamay pero wala pa ito kaya aalis na sila na tinanong naman ni Max kung saan nila ito pwedeng makita na agad namang sinaad ni Jasmine na antayin na lang nila dahil babalik din ito. Nang aalis na sila na nagmamadali ang mag-ina ay saktong dumating si Jethro na agad niyang tinawag yung pangalan ni Jasmine at tinanong niya kung saan sila pupunta na sinubukan pang pigilan ni Jasmine pero huli na ito. Nang aalis na sila ay tinutukan sila ni Max ng baril pero nanlaban pa sila pero pinalo si Jethro kaya nawalan ng malay. Nang pinasok sila sa loob ng bahay ay saktong nagkamalay si Jethro kaya narinig niyang may 50 milyon na hawak sila Jasmine nang mahalata niyang may bagong hukay sa harap nila kaya agad niya itong hinukay at tumambad sa kanya yung isang bag na napakadaming pera. Nang nakahanap ng tiyempo si Jasmine ay nanlaban ito na dahilan nang nag-umpisa ang sunog sa loob ng bahay nila at nang papalabas na silang mag-ina ay binaril ni Max ang nanay niya. Sabay hinila niya si Jasmine at sinakay niya sa loob ng sasakyan niya. Namatay si Aling Rosita na napabilang sa mga nasunog sa loob ng bahay nila. Umpisa na ng kalbaryo ni Jasmine sa mga kamay ni Iris. Painit ang painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.